Oh. Okay. Ayan po, mga pinahiran ng langit, ilustrasyon na. Mga pinahiran ng langit. Okay. So, mga pinahiran ng langit, itong pinahiran ng langit sa Biblia, mayroon itong 5 parts. Mayroon 5 parts of time. Correct nyo lang. Mayroon 5 parts. Oh. Time. Yan po. Ang mga pinahiran. May 5 parts of time. Oh. Limang bahagi. Yan. Tagalog, para taglis tayo ngayon, taglis. Amen? Siguro, naiintindihan nyo na ako kung bakit may 5 parts of time. Amen? May 5 panahon ng papahid ng Diyos sa kanyang mga servant, sa kanyang mga lingkod, mga pinahiran. Amen? Alam niyo po ba kung kailan nagkaroon ng pahid, totally, ang Diyos? May pangako ang Diyos kay Abraham. Hindi po ba? Si Abraham ay tinawag ng Diyos at pinangakuan ng Diyos sa kanyang binhi, magkakaroon ng lahi na sindami ng buhayin sa dagat na maglilingkod sa Diyos. Amen? Lumitaw ba? Alam niyo po ba, 2 anak ni Abraham. Ang panganay ay sino? Dapat sa panganay, di ba? Pero si Ismael ang panganay, di ba? Di po ba? Bakit napunta kay Isaac? Na siyang pangalawang anak. Ang promise na ginawa ng Diyos. Kasi nga po, ang original na asawa ni Abraham ay si Sarah. Amen? Hindi si Hagar. Dahil parang kabit. Hindi po ba? Naging kabit sa mandaling panahon. At Ismael, doon nagmula ang mga Muslim. Hindi po ba? Kaya kilala nila ang anak ni Abraham na panganay ay si Ismael. Kaya ang kanilang sinusundan na lahi, si Ismael. Kaya lahi nga sila ni Ismael. Amen? At sa Biblia, naniniwala sila na ang mga propeta ay nagmula kay Isaac. Kaya makikita niya yung diling ng Diyos yung nasa. Amen? So nagmula ang lahat ng mga propeta kay Isaac. Amen po ba? Kailan lumabas ang mga propeta? Sa panahon ni Moises. Amen? Sa panahon ni Moises, lumabas ang mga propeta. So kaya, kukunin ko ngayon ang teksto. Ang teksto natin ay Exodus. Exodus 7, verse 1. Sige nga, pakibukas po natin. Kumandali ang ating balang sulatan. Ang microphone ay pwede i-service po natin. Exodus 7:1. Ang sabi po rito, ako muna magbabasa at mamaya yung iba. Sabi rito, ang sinabi ng Panginoon Diyos kay Moises, tingnan mo, ginawa kitang Diyos kay Paraon, at si Aaron na iyong kapatid ay magiging iyong propeta. Oh? Si Moises ay lingkod ng Diyos at si Moises ang tinuruan ng Diyos na magbago ng propeta. Amen po ba? Magbago ng propeta.
Kailan sinabi ng Diyos kay Moises ang mga bagay na ito sa Exodus 7? Sila po ay hindi pa nakakagawa ng tabernakulo, pero nakaprepare na yung propeta at saka mga saserdote. Ganit po ba? So, bakit yan ang kinuha ko na teksto? Parang napakalayo kung tayo na ay malawak ang kaisipan tungkol sa spiritual, salita ng Diyos, bakit yan ang kinuha ko teksto? Bakit nga ba? Kasi sinasaysay ko lang kanina yung basis ng promise ng Diyos. Kaya po ba? So, sino ang unang pinahiran ng Diyos na propeta? Kaya nga, subject natin, mga pinahiran. Oh? Mga pinahiran. Okay? Mga pinahiran. Kung ayaw yung masyadong hindi kayo konteksto, ibigyan ko ng isang verse para Old Testament at saka New Testament magsama na. Para hindi tayo okay. Verse John 2:27. Parang isinasama ko doon sa ating teksto. Ibig sabihin ng pagkalahatan hanggang sa 5 time, hanggang pang-5 panahon. Okay, hindi na natin babasahin, pero gusto ko basahin natin. Sige, bago tayo. First John 2:7. At tungkol sa inyo, ang pagkapait ng katanay ng tenga, kaya nahan sa inyo at nangyayon na kailangan kayo garuan ng silang. Ngunit kung paano kayo sinuruan ng kanyang pait tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo at hindi kasi makalimot kung paano kayo garuan ito, at kayo nalalahan sa akin. Ano ang pagkapait sa inyo? Naniniwala po ba kayo na kayong lahat ay may pahit? Ano ang pahit? Langit, literal? May dalawang klaseng pahit. Yung literal at saka yung spiritual. Amen? Kaya nasasakop yung 5 bahagi ng panahon ng pagpapahid ng Diyos sa kanyang mga lingkod. Okay? So, sinabi po dito, sa ating pinag-aralan, mayroon 5 bahagi ng panahon ang pagpapahid ng Diyos. Okay? Punta na tayo doon sa pag-aaral tungkol doon sa mga pinahiran sa 5 bahagi. Ang number 1 na pinahiran ng Diyos ay ano? Ang number 1 na pinahiran ng Diyos ay 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, mga propeta. Ayan, mga propeta. So, number 1, mga propeta. Basahin natin ang Levitico. Exodus muna. Exodus 30, verse 30 hanggang 32. Para makita natin na bakit kinuha ko Exodus chapter 7, verse 1. Kasi si Aaron, ang Diyos talaga, ang naghirang na maging propeta si Aaron. Amen? Hindi si Moises. Inutusan lang ng Diyos si Moises para pahiran ng langit si Aaron para maging propeta, para maglingkod sa kanyang templo. Literal na pahid. Ito po yung literal na pahid Langis. sa lumang tipan. So, yan po ang pahid. Amen. So, Exodus 30, verse 30 hanggang 32. 30. At inyong papahiran ng langis si Aaron at ang kanyang mga anak, at inyong papagbabanalin sila upang sila'y mga siwa sa aming sakatungkulang saserdote. Okay, stop. Diyan na lang. So, pinahiran si Aaron, si Moises ng langit. Amen? Ako nang pinahiran ng langit sa pagking propeta si Aaron. Amen po ba? Pagkalit nila doon sa Ehipto,
At nasa disyerto sila hanggang doon sa Mount Sinai, si Aaron ang pinasangkapan para maglingkod sa templo bilang saserdote. Alam niyo po mga kapatid, pag pinahiran na siya, obligadong may tungkulin siya. Amen? Hindi wala po dito, kahit hindi nyo makita ang pahit sa kanila, may tungkulin din sila. Tayong lahat, pag tinawag tayo ng Diyos, binigyan ng kanyang salita, lahat ng pahayag nasa iyo. Ikaw ay katulad kay Aaron na may tungkulin ka. Amen? So, yun po ang part. Ito ang unang parte. Basahin pa natin, Levitico, si Aaron, ang unang propeta na pinahiran ng langit. Levitico chapter 8, verse 12. Lagyan natin sa pato. Ayan, magkukuha na ako sa kabasa. Sige po. Basahin natin. At binulong sa ng langit na pahit ang ulo ni Ano, at pinahiran niya ng langit siya upang papabanalin. Moses ang langit na pangpahit at pinahiran ng ang tabernakulo at ang lahat ng nanoon ay pinapagimbanan. At minisikan niya niyaon ang ibabaw ng dambana na makapito. At pinahiran ng langit ang dambana at ang lahat ng kasangkapan niyaon at ang tugasan at ang tungan niyaon upang alimbang banal. At binukusan ng langit na pangpahit ang ulo ni Aaron at pinahiran niya ng pangpagbanalin. Mga propeta, yan, mga verse, maraming mga verse tungkol sa propeta na itinalaga ng Diyos para pahiran ng langit sa lumang tipan. O? So mga propeta, pangalawa ay, punta na tayo sa pangalawang, yung Second King, 19:6. Gusto mo basahin natin. First King 19. First King 19:6. Ayan. Verse 6. And look, and behold, there was a cave hidden under foot, and a burst of water at his feet, and he did it and laid him down again. 16. Okay? Choose the son of Leslie, also anointed to be king, whether Israel, and the son of ng langit upang maging propeta na kahalili mo. Si Elias ay propeta, maging si Eliseo ay naging propeta. Pinahiran ni Elias ng langit
para maging propeta si Eliseo. Pero si Elias muna pinili ng Diyos na maging propeta. Ganun po ba? Pero hindi ko na na-research kung sino nagpahid, kung saan nagpahid doon ay ang Diyos. Amen? So yan po ang pangalawa. Mga hari sa iba po ng lupa na mga Israelita. Mga Israelita may hari eh. Dito ba? Pero makikita natin, pagdating sa hari, sa pangalawang subject na natin ito, pangalawa. Hari. Mga hari. O basahin natin yung 1 Samuel. 1 Samuel sa pangalawa. 1 Samuel. 1 Samuel. Tingnan ko lang ang verse. 16:1. Ayan. 16:1. Haba po ito. Hanggang 23 ata ho ito. Ngayon na po. Cut na lang. Isang lang maganda yung tagabasa. Ngayon pa, pananakasin mo sa uyab ang aking ginapusya na maging hari sa Israel. Punuin mo ng lunod sa iyong sukat, ikaw ay umawag. Pero susugurin kita kay isa na Berlita sapagkat ako'y naglaan sa kanya ng mga anak ng isang hari. Verse 2. Sinabi sa Samuel, paano mo ko'y paroroon? Kung balitaan ni Saul ay kanyang papatayin ako. At sinabi ng Panginoon, magdala ka ng isang dalagang baka at iyong sabihin, ako'y naparito upang magaling. Ayaw mo. Tanong 6. Verse 6. At nangyari nang sila ay dumating na siya ay tumingin kay Elias at nagsabi, tunay na ang pinahiran ng Panginoon ay nasa harap niya. Verse 7. Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mo tignan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang kaitaas sapagkat aking tinakwi siya sapagkat hindi tumingin ang Panginoon na dahil ng pagtingin ng tao sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Verse 8. Dapat kami tinawag ni Isay si Abinadab na pinaraan niya sa harap ni Samuel. At kanyang sinabi, kahit ito naman ay hindi piniling ng Panginoon. Dapat kami yun, ipinahiran ni Isay si Sama. At kanyang sinabi, kahit ito man ay hindi piniling ng Panginoon. Verse 10. At pinahiran ni Isay ang pito sa kanyang mga anak sa harap ni Samuel. Sinabi ni Samuel kay Isay, hindi pinili ng Panginoon ng mga ito. At sinabi ni Samuel kay Isay, narito ba ang iyong anak, ang iyong lahat na anak? At kanyang sinabi, natitira pa ang bunso at narito. Siya'y nag-aalaga sa mga tuba. Sinabi ni Samuel kay Isay, ipatuloy mo siya sapagkat hindi tayo upo na siya'y dumating dito. At siya'y nagtubag, tinutuloy siya roon. Siya ay may mapulang pisngi, may magandang bigas at mabuting anyo. Sinabi ng Panginoon, tumindig ka, pahiran mo siya ng langit sapagkat gusto ka. Na magkagi ay kinuha ni Samuel ang tungay ng langit at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. Ang Espiritu ng Panginoon ay mapangilian sumakay David mula sa araw na iyon hanggang sa harapin. Mayroon bumangon si Samuel at napansarama. Verse 14. Ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay si Saul at isang masamang Espiritu na mula sa Panginoon ay gumagabag sa kanya. Sinabi ng mga bataan si Saul sa kanya, narito ngayon, isang masamang Espiritu na mula sa Diyos ay gumagabag sa iyo. Iutos ngayon ng aking Panginoon sa iyong mga bataan na nasa harap ko na umanap ng isang lalaki at mabiyas lang malulugtog ng alpa at pangyayari pagka masamang Espiritu na mula sa Diyos ay nasa iyo na siya ay tulog ng kanyang kamay at ikaw ay bubuti. Verse 17. At sinabi nito sa kanyang mga bataan, ipagdandanin niyo ako ngayon ng isang lalaki at makatugtog na mabuti at dalhin niyo sa akin siya. Na pagkaging sumagot ng isang sa mga bataan, sinabi, narito, aking nakitang isang anak ni Isay na Berlita na piyasa sa panulugtog at mga pangaliyang lalaki na may tapang at lalaking mantitigma at matalino at sa panalita at makisig na lalaki at ang Panginoon ay kumataan niya. Kaya nagtutog si Saul sa mga tubo kay Isay at sinabi, sabuhin mo sa aking sinabit na iyong anak
na sangkawan ng mga tupa. At kumuha si Isay ng isang asno na may pasang pinapay ng balat na lalaki at ng anak na kambing at itinalaki sa una sa pagitan ni David na kanyang anak. At sumating si David kay Saul at tumayo sa anak niya at minamahal niya siyang kainang at siya'y naging tagadala ng sandata niya. At nagpasabi si Saul kay Isay, isinasabi ko sa iyo ang mga na bayaang tumayo si David sa harapan ko sapagkat siya'y nakasungkod na bayari sa aking pangingin. At nangyari pagka masamang espiritu mula sa Diyos ay sumasakay sa ulo, ay kinukuha ni David ang arpa at tinutugtog ang kanyang kamay. Ngayon, nagiging haboy sa ulo at umubulti at ang kanyang masamang espiritu ay naihiwalay sa kanya. Saul na maging hari. Kasi, si Samuel, propeta siya. Si Samuel ay tagakita. Sa lumang tipan, ang propeta tagakita. Hindi nakikita niya yung mga bagay-bagay, yung mga mangyayari. Kaya tinawag sa propeta. 9-9 ng Samuel, nandito yun. 9-9. Kanina natuwa ko na may potensyal tungkol kay Saul. Bakit si Saul ay iniwan ng espiritu ng Diyos? Inalis kasi nagkasala nga siya, hindi siya tumupad sa Diyos. Inutusan siya ng Diyos na patayin lahat. Yan nangyari, ang haring bihag ni Saul ay dinuhay niya, dinalhan niya. Pinagkita pa kay Samuel, nagalit si Samuel. Hindi ganun ang utos ng Diyos. Kaya na't niyo ba pumatay doon sa bihag ni Saul? Si Samuel din. Pero propeta siya. Ha? Propeta si Samuel. Alam niyo po, mahabang kwento si Samuel ay pinaglayan niya na dalawa silang babae, asawa ng asawa niya, nila, walang anak siya, pero yung babae, sa agaw niya sa asawa niya, may mga anak, siya ay wala. Ispit siya ng alangin sa Diyos magkaroon ng anak at yun ay si Samuel. Binigay sa kanya at binigay niya sa Panginoon. Inihandog niya doon at doon naglingkod at naging propeta. Tinawag ng Diyos, amen? Naging propeta at siya nagpahit kay Saul. Pero ang Diyos ang naghiram na, si Saul, pahiram mo. Kasi alam niyo po ba, ang dalawang anak ni Samuel, ginawa niyang hukom sa Israel. Pero alam niyo po ba, masamang mga hukom yung kanilang mga anak. At ang bayan nagkaroon ng pagtitipon. Sabi ng bayan, halika kayo, magtipon tayo, pumili tayo ng makisig, matapang na hukom at magiging hari sa atin. Okay, humiling ang bayan. Sabi, Samuel, ayaw namin sa iyong dalawang anak. Sila yung hukom na hindi tama, papalitan natin, ayaw namin. Nagwilga, nagprotesta ang bayan. Ngayon, tinignan ng Diyos ang bayan, tininig ng Diyos. Amen? Bayan Israel. Kaya pumili ang Diyos si Saul. Si Saul, inutusan Samuel, sige Samuel, matanda ka na, pahiran mo ng langit si Saul para maging hari. At ngayon na ang nangyari. Pero sa kanyang pagiging hari, naging masama siya. Prophecy pa lang ng Diyos, masama ang haring hinihiling ninyo. Bibigyan ko kayo. Binigyan niya sila. Alam niyo po ang nangyari? Kay Saul, pati kabuhayan nila sinamsam. Pati yung mga babae, ginawang alipin lahat. Eh, grabe ang palo sa kanila. At nangyari, ang bayan ay nabihag. Pati ang kaban ng tipan ay naagaw ng Pilistiyo. Amen? Ang kaban ng tipan, naagaw ng Pilistiyo. Ang ginawa ng mga Pilistiyo, yung kaban ng tipan, dinala nila sa templo sa harapan ni Dagon, pinastabi ni Dagon. Ang Dagon ay revoltong napakalaki. Kinagabihan, natulog na sila. Pag naumaga, pagdating nila sa simbahan nila, abay, napasubasog si Dagon. Amen? Nakatayo doon sa tabi ng kaban ng tipan. Nagalit ang Panginoon. Sinumba na yung rebelso. Sinabi sa kaban ng tipan ng mga Pilistino. Ang kaban ng tipan. Tapos tinayo nila ulit. Kinabukasan ulit. Tulog sila ng gabi. Kinabukasan ulit. Bumangon agad sila maaga. Tinignan nila ang templo nila. At si Dagon ay natumbat, nagkaputol-putol. Pati yung mga kamay na doon na sa pintuan. Kaya sabi, Diyos po dito sa atin.
kailangan sauli natin ito. Kaya nagkasalat sa lahat ng bayan. Lahat ng bayan, dinadala ng kaban ng tipan, nagkakaroon ng salot. Kaya hindi matahimik, kaya na Saul niyo. Ngayon, pagdating ni Saul, pinasakop ng Diyos. Inutusan ni Samuel ang Saul sakupin ang lahat ng bansa. At sabi niya, ay, saan ba yung lugar na yon? Ay, sakupin at patayin lahat. Yun nga sinabi ni kanina na nagtira siya yung hari at saka mga gandang mga tupa at inihandog sa Panginoon. Ay hindi nagustuhan. Sabi ni Samuel, ngayon, mawawala na sa iyo ang pahit. Amen? Kapag ikaw pala ay pinahiran ng Diyos at hindi mo sinunod ang tawag sa iyo ng Diyos, aalisin, papalitan ka na. Amen po ba? So yun ay ibig kong sabihin na nababasa natin ay pinapakita na larawan sa atin sa pagkapahit sa atin. So ano nangyari? Tinawag ng Diyos si Samuel. Samuel, halika. Hanapin mo si Isay, yung anak niya. Yung binasa natin. 8 yun. Sabi ng Diyos, pinili ko ang isa, pahiran mo. At nangyari, sabi ni Samuel, sige, pupunta ako at pupuntahan ko ron. Kaya lang takot sa kay Saul, baka patayin siya. Dahil pipili siya na magiging hari, kapalit ni Saul. Takot matapos si Samuel. Tapos sabi ni Samuel, ay, pahiran mo ng langis yung anak ni Isay para maging hari ng Israel. Kapalit ni Saul. Ano nangyari? Pinalitan nga si Saul. Nung pagkapahit, nung langis kay David ni Samuel, saka naman umalis ang Espiritu ng Diyos kay Saul. Naniniwala po ba kayo? Ewan po ba? Pagkapahit ni Samuel kay David, ang kwentong dito, dahil sabi ni Samuel, sige, handa na ako. Nagpulong ang bayan at napakaraming tao. Ginawag na ni Samuel ang lahat ng anak ni Eli. Sabi ni Samuel kay Eli, tawagin mo lahat ng anak mo. At nandito tayo sa entablado, lahat ng mga audience tumayo at papahiran natin ang langit ang pinili ng Diyos. Ang unang tumayo, yung anak ni Isay na makisig, ang nakilako. Ang taas, ang taas. Sabi ni Samuel, ito na yata. Napakakisig. At napakaganda ang kanyang tayo. Talagang marunong matalino, makisig, talagang mandirigma. Sabi si Samuel, ito na yata. Pero nung pagtayo, nung unang anak ni Isay, sabi ng Diyos, hindi yan. Naku, Panginoon ko. Sabi si Samuel siguro, ang gwapo, ang kisig. Bakit hindi yan? Pinaraan ang 7. Hindi rin. Ang sabi ni Samuel, Isay, yan pa lahat ang anak mo? Bakit walang napili? Para nagkamali yata ang aking Diyos. Sa isip ko lang yun, Hindi parang ganun si Samuel. Amen? Hindi mawala sa isip mo, ubus na ang lahat. Amen po ba? Sabi ni Samuel, mayroon ka pa bang natitirang anak? Ang sabi ni Isay, mayroon pa, tagapag-alaga ng tupa. Ay, ipasundo mo. Hindi tayo uupo hanggang hindi mapahiran yun. Grabe, ang tagal naman nun. 8? Hindi mo ba? 8 na ipapaharap dyan kay Samuel para pahiran. Ay, 7, wala ni isa. Pang 8. Sasakay pa ng kabayo si Isay. Yan lang, nasa bukid. Gaanong oras yun, nakatayo yung audience, pati yung nandun. Lahat, mga tao ron, hindi upo. Hanggang hindi mapahiran si David. Grabe ang panatuntunan doon, no? Ni Samuel. Dahil order ng Diyos yun, hindi ka uupo hanggang hindi napapahiran ng langit. Sa kalipunan na yun. Amen po ba? Ngayon, nung pagkakita ni Saul kay David, sabi niya, ito ba?
Bata, para may gatas pa to eh. Sabi nga ni Saul, uy, may gatas ka pa, hindi ka pwede kay gulaya. Amen, ang ganda ng kwento, basahin nyo lang. Ito ang first time, inubusin nyo lahat. Napakaganda ng kwento na tipo sa bawat sa atin. Ngayon, nung pagkakita ni Samuel, ay ito na, Panginoon, sige, pahiran mo ng langit. Pinahiran na ng langit ni Samuel si David, bagamat bata pa. Amen? Kaya dito, yung exercise natin, napakaganda. Pag napahiran ng langit yan, natuto yan. Kalmado ka na, handa na siya makipag-away, laban spiritual. Makipagkatwelanan, kanina natuwa ko, si Dodoy, nakipaglaban na siya, nakipagbaka na siya, ayon sa kanyang tinanggap na katotohanan. Amen po ba? Dahil nung nagbabaybulistada ako sa kanila doon sa kabila ng Sapa, talagang maliit pa yan. 6 years yata yun, si Dodoy. O 7 years. Hinakay ko ni study ko hanggang sa na-buldo sila roon, hanggang nalipat dito. Kaya lang nasa kubo ako, nagtatrabaho kasi may self ako. At ngayon natutuwa ako dahil natulungan ng ating pag-aaral na talagang sikapin ang bawat bahagi ng salita ng Diyos, maintindihan at maging katwiran mo. Amen? Yun ang pahid eh. So yun, ngayon, nung pagkapahid kay David, si Saul naman umalis ang Espiritu ng Diyos sa kanya. Anong umalis? Nagkasala si Saul. Anong pumalit kay Saul? Anong Espiritu? Masamang Espiritu. Kaya nangyari kay Saul, nagpahanap siya ng manunugtog. Ganda manugtog, hindi naman niya alam si David na napahirap na eh. Sabi ng mga bata niya, "Uy, may kilala kami, batang manunugtog. Napakagaling." Wala iba kundi si David yun. Kinuha, sabi ng hari, ipasundo, dahil naghihirap ako sa masamang espiritu. Kasi inalis na sa kanya espiritu ng Diyos. Ang pumalit, masamang espiritu. Nawawala lang kapag tinutugtugan siya. Asan na nga po ba yun? Binasa natin, 23. Basahin natin 23. At sabi rito, saputin mo na. At ang espiritu nga ng Panginoon na humiwalay kay Saul at isang masamang espiritu mula sa Diyos ay bumagabag kay Saul. Ayan. Binagabag na siya. Ang kailangan niya, yung kanta, yung music. Sabi dito sa 23, at nangyari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasakay sa Saul, ay kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog sa kanyang kamay. Gayon nagiging hawaan si Saul at bumubuti ang kanyang kalagayan. At ang masamang espiritu ay umaalis. Naisip ko mga kapatid, sinong mahilig sa music? Sa mga Worldly. Christian song. Dati, worldly. Ngayon, Christian song. Kaya ka pala mahilig sa music kasi may masamang espiritu. Gusto mong maalis sa buhay mo. Kayong lahat gusto ng awit para matigaw ang ating kalumbayan. Mga kalungkutan, nagiinig tayo ng music para maaliw ang ating mga katigatian. Ganun nangyari kay David. Pero tayo, hindi ko lang sinasabi may masamang espiritu tayo. Kaya gusto natin ng music. Pero lahat tayo music lover. Amen? Dati, worldly. Kaya ako may tip pa ngayon na inatugtog ko ng isang araw. Ganda eh. Kasi ang worldly kanta na yun, How Many Angels of the Lord. Nagustuhan kong awit na yun. Sino ba ang kumanta na yun? Ang kabusis niya ay si Jimmy Swaggart. Ako, sabi ng miss ko pagdating sa bahay, naka-walkman pa rin ako. Hindi ka ba nabibingin yan? 1984, talagang hindi ako nawalan ng walkman player tip. Kaya yung tip ko, 11 tip walkman. Pag nasisira, bumibili ako sa mga pawn shop.
Tapos sa Arangke, bumibili ako ng mga original na tip para masalangan ko, para mapakinggan ko ang mga mensahe. Maging ang preaching ni Pastor Camilo, nasa jeep ako, nakasalang dito, nire-record ko sa Walkman. Kaya grabe ang naipon kong Walkman, inibig. 7 na lang natitira sa bahay. Yung isa, nasa kay Jerry sa tindahan, ginagamit niya. Ang binibili ko talaga, mga original, kasi pag-inusan, hindi nasa ayos. Kaya pag original, maligaya ang pakikinig mo sa music. Ganun po ba? Kaya hindi ako nawawalan, mga tips, napakarami. So, yun po ang ano ko, no, hanggang ngayon lang nawala. Pero pagdating ng CD, bumili rin ako ng CD. Alam nyo yung CD ko, mga Sony yun. Yung Sony, yung 2 CD. CD na ano, Walkman. CD, binili ko yun kasi nagpalit na ng mga music. Tip, di ba? So yun ang gamit ko, yung mga tips. Kaya napakarami kong sa bahay, kung natutugtog ko, mga Christian song. Pero isa lang yung words na yun, ha? Nagustuhan ko. Gusto nyo, pakinig ko sa inyo. Kasi parang evangelism style. Kinuha niyo yung how many angels of the Lord. Nandoon. Ang kaboses niya si Dennis Wagas. Maganda ang boses niya. Nakalimutan ko ang title. Haba. Yun po yung ano po. Pero tayong lahat, mahilig sa music, hindi po ba? So, mahilig tayo lahat sa music, pero hindi nangangahulugan. Mayroon tayo karagang masamang espiritu. Kundi, gusto natin sumariwa lagi ang ating presence sa Diyos, ang ating mind sa Diyos, at mapuno ng kaligayahan at pagpupuri sa Diyos. Yan po ang naging kalagayan natin. Kaya mahilig tayo sa music. Ngayon, tingnan natin ang 24. 1 Samuel 24. Ilagay natin dito. 1 Samuel 24. Hali pa rin ito. Verse. Ito. 24. Tingnan natin. 1 to 12. 1 to 12. Sige, pakibasa. Sa buong Israel at lumaong si David at ang kaniyang mga lalaki sa mga bundok ng mailap na kandi. At siya nagbaroon sa mga kulungan ng kawan sa daan na sinaroroonan ng isang yamig at pumasok ang Saul upang takpan ang kaniyang mga paa sa David na at ang kaniyang mga tao ay pumasahag sa pinakaloob na bahagi ng yungin. Paul, at sinabi ng mga tao ni David sa kaniya, narito ang araw na sinabi ng Panginoon sa iyo, narito ang aking ibibigay ang iyong kaaway sa iyong kamay at iyong gagawin sa kaniyang kung ano ang muna magkagayit tumingin ni David at pinutol na liling ang laylayan ng balabal ni Saul ay. At nangyari pagkatapos na nagdamdam ang puso ni David sapagkat kaniya pinutol ang laylayan ng balabal ni Saul. At kanya sinabi sa kaniyang mga lalaki, huwag itulog ang Panginoon na ako'y gumawa ng kanitaong bagay sa aking Panginoon na pinahiro ng langit ng Panginoon na aking iunad ang aking kamay laban sa kanyang yamang sila. Siya ang pinahira ng langit ng Panginoon. 11. David ang kanilang mga plano ng mga salitang ito at hindi niya sila binayaang umamong laban kay Saul at tumisi sa Saul sa lungit at nagpatuloy ng lahat ng lakad. Si David naman ay tumisi pagkatapos ay lumabas sa lungit at siniyawan si Saul na
sinabi Panginoon ko, nahanip ng Illuminong Sitaon, ay iniyok ni David ang kaniyang mukha sa lupa at nagbigay galang at sinabi ni David kay Saul, bakit kayo nakikinig sa mga salita ng mga tao na nagsasabi na rito nagsisipapan sa pangsaktan ni David? Narito nakita ngayon ng iyong mga mata kung paano ibibigay ng pangayon ng Panginoon sa akin kami sa iyong at sinabi sa akin ng iba na patayin kita, ngunit hindi kita inaharap at aking sinabi, hindi ko iuunod ang aking kamay laban sa aking Panginoon sapagkat siya ang pinahirang sa ng langit ng Panginoon. 11, bukod dito, iyong tingnan ama ko, oo, tingnan mo ang laylayan ng iyong balabal sa aking kamay. Sapagkat sa pagputol ko ng laylayan ng iyong balabal ay hindi kita pinatay. Talaslasin mo at tingnan mo nawala kahit kasamaan o nagsalang-salang sa aking kamay at sinabi ako nagsasala laban sa iyo. Bagaman iyong pinag-usig na ang aking kaluluwa upang kunin sa'yo. Kadulan tayo ng Panginoon at ipanghingati ako ng Panginoon sa iyo. Ngunit ikaw ay hindi ko pagbubuhasan ng kamay. Hawak Bible. Okay, yan po ang paggalang sa mga salingin, ang mga pinahirap ng Diyos. Amen po ba? Si David, bakit sinabi ni David? Dahil alam ni David na kahit nagkasala si Saul, hindi niya pinagbuhasan ng kamay kahit pinapatay na ni Saul si David. Amen? Pinapatay ba ni Saul si David? Pinapatay ni Saul si David. Amen? Gustong patayin ni David, ni Saul si David. Pero ayaw naman ni David, nasaktan niya si Saul sapagkat pinahiran siya ng Diyos. Amen? Pinakita lang dito na ang paggalang ng bawat nanunungkulan sa gawain ng paglilingkod sa Panginoon, may paggalang sa mga nauna at mga nauna at nahuli. Amen? Ay bakit nangyari yun? Kasi nagalit pa si Saul kay David? Nagalit kasi si David ay laksang namatay. Si Saul ay libo-libo lang. Sinong pinatay ni David? Si Goliath. Pati yung mga Pilistino pinatay. Nagsilos si David ay si Saul kay David. Kaya gusto niyang patayin. Kaya ano ang papatayin ni Saul si David? Nagtapo sa kabundukan. Nung nagtapo, hinapon ni Saul. At si Saul nagtapo sa yungit. At pinuntahan ni David. At kinuha na laylayan ng damit. At ang sabi, oh, Panginoon ko, nandito ang laylayan ng damit. At hindi kita pinatay. At ang sabi ni David, hindi ko pwedeng saktan ang pinahiran ng Panginoon. Amen po ba? Yun po ang Hebreo 13:7 at saka 17 sa New Testament. Ang mga pinahiran ng Diyos, huwag niyong sasalingin kapag kasalanan yon. Amen po ba? Huwag mo pagsasalitaan ng masama sapagkat sa pinahiran ng Diyos. Yan po ang nangyari dito sa panahon ng hari. So, nakikita po natin, sinabi ni David na ang pinahiran ng Diyos, hindi ko dapat salingin. Nasaan yun? Sa awit, meron dito sa awit, hindi na natin babasahin, 105 verse 15. Ang sabi ni David, ang pinahiran ng Diyos, hindi niyo pwedeng dapat galawin. Amen? Bagamat lumipas na sa Kanya at ipinalit na sa iba, huwag niyong kakaningin ang mga pinahiran ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat nag-aaral tayo, yung mga propeta, mga ama natin sa pananampalataya. Yan. Ano naman ang pangatlo? Pangatlo pa lang tayo. Ubos na ang ating panahon. Ang pangatlo sino? Sa New Testament, ang pangatlo ay si Jesus Christ. Luke 4:18. Surkatin ko na lang ang sabi ng Panginoon sa New Testament. Sabi na sa New Testament, si Jesus Christ sa lumang tipan ay ang mga propeta at hari. Yan, pangatlo si Jesus Christ sa time ng ibibig. Amen?
sa panahon, si Jesus Christ yung pangatlo. At ang sabi rito, Luke 4:18, nung si Jesus Christ isinilang na promise kay Abraham, mula kay Moises, mula sa mga propeta, mula sa mga hari ng Israel, si Jesus Christ ang pangako sa panahon ni David. Amen? Matthew 1:1-17. Matthew 1:1-17, may promise ang Diyos kay Abraham at kay David, magmumula ang hari, walang iba kundi si Jesus Christ, ang pangako na magiging propeta, magiging hari. Amen? So, yan po. Jesus Christ, dito, Lucas 4:18, and gawa. Hindi na tayo magtatagal, alam natin yan. Gawa 10:38. Lucas na lang, ang sabi ko rito, ang Espiritu ng Panginoon sumasa akin, pinahilan niya ako para ipangaral ang mabuting balita, para ang mga nakabilanggo ay makalaya, ang mga pilay makalakad, ang mga bulag makakita, espiritual na napahid. Amen? Hindi na propeta ang napahid, kundi ang Diyos mismo ang napahid. Amen? Sa New Testament, God anointed Jesus Christ. God anointed. God anointed ang Diyos na mismo nagpahid kay Jesus Christ. Sa lumang tipan, gumagamit ang Diyos ng mga propeta para mahirap ang magiging servant ng Diyos sa lumang tipan. Ngayon, alam niyo po, nung diniscuss ko na yan, na pinahiran si Kristo, doon sa disciple training ko, ano yun disciple training ko, anong buwan yun? Sabi doon, topic eating, mga pinahiran. So, sa, ano po, hindi ko na palagay. Okay, sinabi ko itong pinahiran, ang gusto ko sabihin, si Kristo pinahiran ng Diyos. Kaya pagdating, nag-aaral kami ng counting, ang sabi ko, pag ikaw may pinahiran, ay, ikaw nagpahid, hindi. Tapos, ang sabi ko, si Kristo ay pinahiran ng Diyos. Tapos, pinag-aralan namin ang ibig sabihin ng pahid. Ang pahid ay, sabi ko rito, ang pahid ay Kristo. Ang Kristo ay pahid, anointing, pinahiran. Ang ibig sabihin ng, kasi kinuha ko yung Hebrew word, Messiah, Pinahiran. Messiah, pinahiran. Messiah, pinahiran. Ito ay Greek word. Ilagay ko na kasi nakatulad dito. Ang ibig sabihin ng Messiah ay Hebreo. Pinahiran. Hebreo word. Ano? Hebreo word. Ang ibig sabihin ng Messiah ay sa Hebreo word ay pinahiran. Tapos sa Christus naman, Christus? Ayaw na. Kulang yun. Wala? Okay, bahala na ako kayo magsulat. Christus. Ang Greek word ay Christos. Ayan. Tatagal tayo. Sa English naman ay Christ. Anointed. Translated. Christ. Ano yung sigwan? Ibig sabihin. Tapos sa Tagalog naman, Kristo. Ayan, sa Tagalog. Dami natin. Transliteration. Ayan, sige. Ito yung English. Bahala na po kayo magsulat na ayos na. At ang pinahmulan niya ay sinubro.
Sabi naman sa akin ng Sister Flor, yung mayari ng church, pero si Cristo Diyos din. Sabi ko, si Moises, at kinuha ko si Moises, Diyos. Dahil kanina, si Moises, Diyos. Kaya sabi, nagreklamo sa kanya, maliit eh. Wala na akong malusutan, para tumagal, umabot ang panahon ko, lumusot na lang ako. Sabi ko, oo nga, Diyos. Tapos tumagal pa tayo kami ng 1 taon. Kaya lang, dahil nga reklamo, doon pa lang, nagreklamo na eh. Ang nagpahid Diyos, ang pinahiran, hindi na Diyos. Kaya may reklamo na siya. Pero tumagal pa rin kami ng 1 taon. Pero alam siya, tinatawag din ako. Sabi niya, noong matapos ko mag-discuss, pinuntahan ako sa bahay, ang taas ng bahay ko. Matanda na siya, talagang pinilit. Pagdating ng pastor, hindi yata kayo Trinity. Ay sabi ko, hindi, naniniwala po kami sa Matthew 27 para lang na maabot ko pa yung marami. Alam niyo, ang ganda, may dala pa sa pagkain, mayroon siyang dala ng itlog, mga mangga, at saka yung mga ulam, mga sardina. Sabi niya, Pastor, mahal ko kayo. Kaya lang, hindi yata kayo Trinity. Sabi ko, hindi, naniniwala po kami sa Matthew 28:19. Sabi ko, gano'n. Sabi ko, sige, Pastor. Tapos, ang mga ilang paksa, nagpaksa na ako prieto ng konting. Naku, galok na alarma, hindi nga talaga kayo Trinity. Tapos, sabi naman, tinuro doon sa anak niya, yung puro ni Pastor malalim. Pinag-aralan nila, tapos tinatawag ako. Pastor Romel, tinatawag ka ni Pastor Bati sa Krami. Naku, Krami, pati ko na. Kulit na kulit ko eh. Pero sa tapan ko, may karga ako na spiritual na salita ng Diyos. Siya tumatakot. Sabi ng misis ko, natakot siya, baka nila akong makauwi. Nagkagalas na ako kulong. Sabi lang ng misis ko, uy, magsama ka. Sabi ko, sige, sukada dito. Noong pumunta kami, wala. Nagkastaya lang kami ng panahon. Pero umabot pala, pati kami, umabot pa ako doon ng 1 taon. No? May 1 taon. Talagang gitig. So, pinunta ako doon sa Bulacan. At nag-discuss kami doon. At ang sinulat lang ng anak niya, nagsulat lang siya ng gano'n. Basta sa amin, 3. Yung Ama, yung Anak, yung Espiritu. Ayan. Tapos sa amin, yun lang kinupitsa. Tapos sabi ka sa'yo, ipaliwanag mo nga yung mistas. Pinaliwanag ko, ano bang hinihingan mo? O sige, ipaliwanag mo isang Diyos. Ang naisip ko, Hebreo 1:1. Para ipagkita ko sa kayo, lumang sipa, yung Diyos. Naiisa. Tapos hindi na ko siya. Ito nag-create all things. Kaya lang. Tapos basta sa amin, siyabi si Kristo sa lumang sipa. Sabi ko, wala na akong magkasipa. Pero inaabot kami habang kinabukasan, nag-discuss pa ako. May mga pastor doon dumating. Kaya ang sarap mag-discuss. Ang tinig ko ba, tama pastor. Habang iba, tama pastor. Uy, hindi mo tayo nasarap. So, ang sarap-sarap pa naman ng bride. Oh, ang sarap-sarap pa naman dito sa discuss ng bride. So, yung panglima ay yung bride. Naniniwala po ba kayo? Na may pahid ang bride? Ang pahid ang bride, gawa 1 eh. Tingnan natin, gawa 1 eh. Basa. Leia at Sabaya at hanggang sa Aulia sa gada ng lupa. O nga naman, yung testament, kina Apostol Pablo, sa mga apostol, pag dumating sa inyo ang Espiritu ng Panginoon, kayo magiging mga saksi ko mula sa Jerusalem, hanggang Judea, hanggang Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Sabi ko, anong isasaksi natin kung wala tayong alam? Wala tayong natutunan. Amen po ba? Alam niyo po ba sa Olbis, nagsibati kami ni Pastor Aldo. Nag-discuss ako alas 3, ay
Alas 3 hanggang alas 4, alas 5 natapos kami. Dinibati niya ako, umabot kami hanggang alas 8 ng gabi. Godhead. Tungkol doon sa John 1:1. Kasi ang topic ko, yung seven eyes, pinakita ko ang mystery na binuksan ng Panginoon, pinakilala kung anong ibig sabihin. Iniling naman ng babae nakikinig doon sa aming pag-aaral, nung days ng hapon, yung John 1:1, Pastor, paliwanag mo nga sa akin ng John 1:1. O sige, papaliwanag ko ang John 1:1. Ang sabi, pinag-discuss ko na, naglagay na akong tatlo, in the beginning was the Word. Pangalawa, in the Word was with God. Pangatlo, in the Word was God. Diniscuss ko na. Tapos sabi ko, yung John 1:1, nauna pa yan sa Genesis 1:1. Kaya hindi mo pwedeng ilagay lahat sa Kristo. Ngayon, diniscuss ko, ang John 1:1 ay logo, reason, plan, wisdom, thought of God, expression of thought of God, yung Word. Pero ang express kay logos. Yung logos kako, lahat ng bagay nandun sa logos, nandun sa salita. Ito ang God, yung logos niya nandun, lahat ng salita nandun, sapagkat ang logos ay napupuno ng salita ng Panginoon. Ang kanyang plano, lahat yun ay umiiray sa salita ng Diyos. Amen? Walang bagay na nag-exist kung hindi sinalita. At yun ay galing sa logos, galing sa plano. Amen? I-discuss ko yun at kinuha ko sa Genesis 1:1 na ang Diyos nag-create sa pamagitan ng salita sapagkat ang creation ay salita ng Diyos. Amen? Ginawang laman, ginawang material. So, pinaliwanag ko yun. So, nagustuhan naman ng babae. Okay? Ng mga babae. Tama ang presentation ko. Kasi ang creation ng Diyos, nang nag-create yan, Genesis 1:11, pagkaroon ng mga puno, kung hindi sinalita na Diyos, walang puno. Nag-aaral pa kami, sabi ko yan ang salita, isa na. Ang salita ba lang? Hindi. Yung Espiritu ng Diyos, salita ng Diyos ang ginamit. Diyos, sinaliwanag ko yun. Kailangan, mga kapatid, makita natin ang katotohanan. John 1:1 pa lang, mahirap pakabuli ng iba. Kasi ang gusto ng iba, yung John 1:14, at saka John 1:1, pinag-shortcut, pinag-dikit. Si Kristo na yun. Saan yung mga kapatid, yung logo, hindi lang si Kristo na doon. Amen? Yung salita, hindi lang si Kristo na doon, bahagi lang si Kristo. Maging tayo. Amen? Sa panukalan ng Diyos. Ang logos ng Diyos, kailangan niyang salitain, i-express, kaya nagkaroon ng beginning ng word. Di ba? Kaya ang masarap pag-aaral dyan. Sunod na lang. Okay? Ang bride, tinawag dito, ito si Jesus Christ. Pagkatapos ng hari, si Jesus Christ. Pagkatapos mga wait. Mga Kristiyano. Basahin natin ang 1 Corinthians. Ayan, mga bride, mga Kristiyano, 2 Corinthians. Ayan, 2 Corinthians, chapter 1. 2 Corinthians 1:21 hanggang 22. Ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang kalulungan ay pinalugdan ng Diyos na iligtas sa mga Pagkahawak kalagayan sa pamamagitan ng pangangalan. Hawak mo. 22. Ang mga Juneo na ay may Ilalim ng nahawakan ng mga tanda at ang mga Diego ay pagsihanap ng kalulungan. Okay, ang mga Kristiyano ay pinahiran. Amen? Yung mga Kristiyano ay mga pinahiran. Ito ay bride. Ito po ang pahid ng Holy Ghost. Ang pahid dito ay hindi na literal na langis. Ang pahid dito ay Holy Ghost. Ang Holy Ghost, yung lahat ng salita na natutunan mo, ito po ang katotohanan. Nandun po ang Holy Ghost sa loob ng katotohanan ng aral. Amen? So, yan po mga Kristiyano. At ang Kristiyano at ang bride ay binigyan ng kaloob. Pahid. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo na ang pahid na yun, buong Biblia sa inyo? Sa ating lahat, ang pahid ng Diyos, buong Biblia. Anong ipapahid sa atin? Yung buong Biblia. Kaya walang bawal. O babae ka, bawal sa'yo eh. Amen? Sa iba, may nagtuturo ang babae, bawal sa pahid. Ang lalaki lang ba pinapahiran?
ng Holy Ghost? No. Basahin natin, Efeso 4, 11 and 12. Ano? Okay. Ephesians 4:11 to 12. And some evangelists, some pastors, and some teachers, for all purposes, according to the measure of gift of Christ. Wherefore he said, when he ascended up on high, he breathed of the gift, and gave it unto men. So, ano po ang kaloob ng mga babae, mga lalaki? Yung fivefold ministry gift. Lahat tayo ay gumagana niyan, hindi pwedeng dalian. Pwede ka maging evangelista, pwede ka maging propetisa, pwede ka maging pastora, pwede ka maging Guru. apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher. Ano po ang laman ng Biblia? Pag nalaman mo ang salita ng Diyos, pwede kang magturo at pwede kang mangalagad at mag-disciple. Amen? Buong Biblia, ibibigay sa iyo. Ang bride ay kainin mo ang maliit na aklat at magpahayag ka uli. Mag-prophesy ka uli. Magpahayag ka uli ng salita ng Diyos. Amen? Kaya sabi ko, may espiritu ka ng Diyos, may pahid ka ng Holy Ghost, walang limitasyon sa iyo. Pwede mo magawa sa isang pagkakataon. Amen? Alam niyo po ba si David ay may 5 stone. Yung bride ay may 5 gift. Yung Holy Ghost. Amen? Anong pagkakaiba doon sa 2 prophet? Sa tribulation. Yun ang pang-5. Anong kaibahan doon sa 2 prophet na uwi? Langis yun. Walang iba kundi yung revelation ng Diyos. Ibibigay sa iyo. Amen? Lahat ng natutunan mo sa salita ng Diyos kapag ito'y totoo at malinaw sa iyo at matitindigan mo, pwede mo ipangarap. Amen? Pwede mong i-share, pwede mong ihayag kapag nagkakumplituhan ng pahid ng Diyos ang buong Biblia. Ngayon, kung kalahati ng Biblia, kukunin mo, ayaw ka na magpahayag. Pero sa akin, mga kapatid, kapag may kaloob sa'yo, babae ka man, pwede kang mag-share. Pwede kang magturo. Ay, ituro mo na lang yung pagiging sister. Huwag ka lang patawag sa sister. Amen? Pwede mo ipahayag yung mga prophecy. Pero huwag ka nang matawag na kupipisa ka. Kasi meron masapat ka. Pero pagamat gano'n, igalang natin yung mga nauna natin katulad kay Saul. Amen? Si David, hindi niya sinaktan yung pinahiran ng Diyos. Amen. Amen? Kasi naglalakbay ang panahon. Kaya mga kapatid, hindi tayo nalilimitahan. Ang sabi na, kung may spirit kung ng Panginoon, malaya ka. Yaman, huwag mong gamitin sa kalayawan at sa kalayan. Yung pahid na nasa iyo. Amen po ba? Gamitin mo sa paglilingkod sa Panginoon. Sapagkat may 2 kang bagay, pinahirang ka at mayroon ka tungkulin na gawin mong pahid sa iyo. Amen po ba? So kaya tumatawag ang Diyos para pahiran. Walang magsasabi na hindi karapat dapat yan, hindi pwedeng pahiran. Kasi parang si David, may gatas pa sa labi, hindi pwedeng makipaglaban kay Goliath. Tandaan natin, ang kalaban ni David ay hindi si Saul. Ang kalaban na ay si Goliath. Maging sa atin ngayon, hindi si David ang kalaban, hindi si Saul ang kalaban natin. Ang kalaban natin ay si Goliath. Yung 15, yung mark of the beast. Amen? Nandun na lahat. Alam niyo po ba, yung 5 gift, nandun sa bride yan. Meron tayong 5 category. Yun lang bang alam natin? Hindi lang yun. Yung kaloob ng Holy Ghost, kapag anong natutunan mo na malinaw sa'yo, gawin mo. Amen? Kapag ano ang kunin mo, sapagkat pinahirang ka ng Diyos, itinalaga ka ng Diyos para gampanan yung tungkol ang binigay sa'yo. Katulad ng mga propeta, katulad ng mga hari, katulad ni Jesus Christ,
Katulad ng bride naman. Susumpungan natin sa Biblia na mga apostol hanggang kamatayan pinagdito nila ang pahit sa kanila. Amen? Pahit category, nilagay mo na rin po. Ito, pahit is Tony David, at saka yung bride may 5-4 ministry gift. Hindi mo sabihin na hindi ka apostol, kaya huwag kang magtipo ng mga tao para turuan mo. Mas magaling pa may babae. Hindi kayo. Lalo pa pag may pera. Kasi pwede siyang mag-invite, tapos papakainin niya. Tapos anong tinitipon niya? Makikinig sila na salita ng Diyos. Kaya kung wala ng mga lalaki, siya muna. Di ba naging apostol siya? Sa kaloob sa kanya? Ganyan ang mangyari dito po sa 7 Yung 8, hindi ng lalaki. Naniwala po ba kayo? Amen. Mga tao. Amen. Kailangan ko pa yung gawa. Kasi naano ko nung Martis, tatayo sana ako, ay pinaubaya ko na lang. Kasi si Brother dito, sabi na sabi. Pero alam niyo po ba, si Pastor Aldo, hinahapon ako ng debate. Kasi nag-debate na kami nung alating ko hanggang alas 8, di pa siya nasihan. Martis, pumunta ka rito, mag-debate tayo. Sabi ko, naisip ko, kung ikaw lang, pwede kitang patulan, pero hindi gusto kong may kasama ka sa edit ko. Sabi ko, magsama ka, Pastor, ng kahit sino mga theologian, kahit sino mga aral ng Biblia, pag-aral natin dyan 1-1. Lahat, buong maghapon, sabi ko, 30 minutes presentation. Papayag ako. Oh, ganun katapang, no? Kasi may karga akong kaalaman na ipapaliwanag kung bakit nangyari ang Jan 1-1. Kasi ang Jan 1, sinusulkat nila ang Jan 1-14, mahabang panahon. Amen po ba? Wala kang mundo, nandun na yung Jan 1-1. Amen po ba? Kaya kahit ng Diyos ay salita, maging ikaw ay salita bago ka nilabas. Sinulat ko doon, Ecclesiastes 3:1, ang panukala ng Diyos sa Proverbs 3:19, pinalita niya at hiningahan niya sa karoon ng mga buhay. Kaya napakaganda mga kapatid, kapag may alam ka, pwede kang humarap para ipakita yung katotohanan para manalo ang Diyos na nagpahit sa iyo. Amen? So ganyan talaga. Gawa 2:17 in 18. Ang maganda sana, kaya lang tapos ng oras natin, sa akin kasi ay 11:35. Doon sa inyo, 11:45. Pero magtatalakay pa sana sa two prophet, pero alam naman natin, two prophet, langit. Ang nasa two prophet na yung langit. Langit, meaning ay Holy Ghost. Walang kaibahan sa bride. Amen po ba? Walang kaibahan sa bride. Ngayon, ay gusto kong lagyan ng bago tayo mag-closing. Revelation 11, kasi umuulan pa naman. Umuulan pa naman, no? So, masarap kasi mag-share kung talaga marami kang nilalakbay. Pero ang hindi mabuti, yung nakaupo kasi gusto na masak. Sana hindi gano'n, no? Sana tayo sabing salita ng Diyos. Naniniwala po ba kayo? Tinawag kayo ng Diyos. Pinahiran kayo ng Diyos. Tinutubog kayo ng Diyos. Amen? Kaya salamat sa Diyos. Mahabagin ng Diyos. Kinabagan tayo. Ang iba, tumatakas sa tawag ng Diyos. Gusto nila maging katulad kay Huna. Pinugustong maging katulad kay Huna. Pero binuksan na tayo. Ang atin na lang, kailangan natin tumunod katulad ng propeta, katulad ng hari. Kaya lang, ay pinakita sa atin hindi dapat sundin sa kanilang karakter. Amen? Ang karakter na makikita natin na dapat natin sundin ay walang iba kundi si Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. At ngayong umaga tayo tumayo at tayo magtatapos. At bago tayo manalangin, tayo po'y umawit ng isang awitin, Tick, Tick, My Lord. Ganda rin ito.